Good morning. Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Maglalakad lang kami dito sa neighborhood namin. Pero mainit na. 29 degrees na ba o ano, lagpas 30 na? Hindi, 26 lang. 26 ba? Ang UV ay 5 tapos feels like 25 naman. Pag nasa shade medyo malamig-lamig pero nakakasunog na rin ng balat yung init. Merong nagtapo ng kanilang gamit. Pero parang kalat naman ang pagkakatapon nila. No? Dapat inayos nila. Ayun, meron mga karatula. Let's check kaya. Tingnan natin kung ano meron dito. First time lang kami pumunta dito. Papunta sa street ko. Talaga? Pero nasa likod lang siya ng mga bahayan actually. Naisipan lang namin maglakad. Pero sana pupunta kami sa Parramatta. Pero ayoko na kasing mag-drive. Ano meron dito? Blue Gum Tree Forest. Oh. Lakad lang tayo. May bagong kinoconstruct ditong bahay. Ang lapad ng road. Ay, ang ganda ng mga flowers doon. Pero mainit Ang ganda ng bahay niyo. May kulay pink na bulaklak, may orange. May ibang shade ng pink. May ibang flower na orange din. Wow, pataas pala to. Pagod. Pataas yung nilalakbay namin. Kapagod tuloy. Pero may dala kaming tubig tsaka biskwit para pag nagutom sure may makakain. Doon yata tayo pupunta sa mga puno-puno na yun sa tingin ko. May garage sale. Tingnan natin kung anong binibenta nila. May pabalon sila. Nakita ko yung kahapon actually. Tingnan natin kung ano meron. Ayan, umalis na kami dun sa garage sale. Filipino pala yung nagbebenta. Yung may-ari ng bahay. Ang daming cute na items. Meron mga Santa. May mga pang Christmas. Yun nga lang kasi naglalakad lang kami. Wala naman kami sasakyan. Tsaka kakastart pa lang ng aming lakad ba. Di ba kami nakakarating sa aming balak puntahan. Tingin lang kami. Saya rin chumika. Chika-chika lang dun kay ate. Tapos yan. So habang naglalakad tayo, magbabasa na lang din muna ako ng comment para hindi tayo mainit. So yung unang comment ay galing kay Miss Lorraine Meterio. Lagi ko nababasa yung comment niya. Ito fresh na fresh. Sabi niya, wow, ang lapit namin sa Bunnings Thornley. Taga Hornsby kasi sila. So tuwing may vlog ako na yung Hornsby ganyan, nagko-comment si Miss Lorraine. So sana nga next time matsyempohan namin kayo at magkita-kita tayo. Ang next naman ay kay Sunset and Beach Lover. Sabi niya, hello new subscriber here. Discover ko ang channel niyo when I saw your vlog niyo sa Geelong, Victoria. Ano po pala ang gamit niyo na cam at mic? Ang linaw kasi ng boses niyo. Ang gamit namin na pang vlog yung GoPro na Hero 10. Tapos wala kaming mic. Ito lang talaga yung boses ko. Tapos hindi ko alam kung maganda kasi yung feature ng GoPro na ito, kung clear yung audio, no? Baka ganun, no? Yun nga lang, kapag mahangin talaga, kunwari nasa beach, dinig mo talaga yung hangin. Kailangan mo pa rin yata ng mic na yung parang may feather. Ano tawag dun? Dead cat. Oo, dead cat. So, yun. So, tatawid pala tayo dito ng bridge. Kasi highway yung baba nito Yun yung iniisip ko kanina, paano tayo pupunta dun sa reserve. Kung highway to, may ganito palang bridge. Ang galing, no? May tubigan dito sa baba. Ayan, oh. Next naman na comment galing kay Richard Paul Santiago. Nice video. Layo-layo na nang nararating nyo Ano yun, comment ito yung video namin na pauwi na kami galing Melbourne to Bathurst. Kasi yun, isang araw lang namin din drive. Halos 800 kilometers yung layo. Nakailang stop din kami nun. Next naman na comment ay kay Coke Float Match. May ahas kaya dito. Ito pala yung lalakaran natin. Tara. Ayan, nilakaran. May bahay dito. Ano kaya malapit dito MRT station? No? Truck, big truck. Ayan, link truck. Big Croft Gentleman link truck.
Ayan pala eh. Ayan, pahinga muna tayo dito. Sabi ni Coke Float Match. Ang kulit na sombrero ko. Hi sis, how's driving in Melbourne? Pareho lang ba ng NSW? The only thing with Cora is wala kaming shopping center. Nag-comment din siya dun sa video namin na driving from Melbourne to Bathurst. So, nung nag-drive kami sa Victoria, di ba napansin mo maganda yung road nila? Sobrang ganda. Yun yung unang napansin namin. Pag tawid mo pa lang ng welcome to Victoria, yun agad ang unang mong comment, di ba? Yung Protektado ng... yung maganda yung road. Yung mga kangaroo. Protektado. Oo. All throughout basta sa lahat ng nadaanan namin within Victoria, may barikada yung gilid ng road. So parang wala masyadong patay na kangaroo kaming nakikita dun sa Victoria. So maganda yung road nila, no? May budget sila. May budget. Kasi iba yung, hindi ko naman din hindi ko masabi kasi hindi naman ako yung nag-drive. Pero sabi mo, iba yung road, no? Ganda. Parang madikit. Kapit yung gulong. Oo, Safe. makapit yung gulong. So yun yung isa sa comment namin. Ganyan dito, gilid siya ng highway. Sana lang hindi maingay kasi highway itong gilid. Ayan, nandito na tayo sa kagubatan. May tutubi oh. Tutubi sa gitna ng parang wag kang pahuhuli sa Baka bata. makita tayong lugar ba siya? Alam mo yun? Alam mo yung tulang yun? Yung ano? Tutubi. Yung ano? Tutubi. Hindi mo rin alam? Tutubi sa gitna ng parang wag kang pahuhuli sa batang matapang. Ikaw namang bata ka, wag mong huhulihin ang mga tutubi kaibigan natin. Alam mo yun? Tulayon ng elementary tayo eh, o baka pang probinsyang tulayon. Nandito lang tayo sa gilid. Ang gaganda ng bahay dito, tsaka ang lalaki, grabe. Huh? Ayan, nakalabas na tayo dun sa sa parang pouch ng lupa. Dito naman tayo. Actually, wala pa tayo dun sa Lynn Reserve eh. Dumaan lang tayo dito sa likod ng mga bahayan na ang lalawak ng bahay nila. Ang taas ng puno oh. Uy. Merong playground oh. Iba yung bahay nila dito, ang lalaki. Yung nakapalibot dito. Po tayo dun. Saglit. Sana pala nagbaon tayo ng lunch, kanin ulam. Diba? Pwede. Kasi upo ka lang dun. Saan tayo? Doon? Meron sila dito inuman ng tubig. Kulang tayo dito. Pahinga lang ng ilang minutes. Yan, upo muna tayo dito. Magbasa muna ako ng comment habang nagpapahinga ng legs. Galing kay RN Cruz. Good day ma'am, ask ko lang po, may dala po kaming medicine maintenance ng mother ko. Saan ko po siya dyan i-declare? So number 1 or number 7? Thanks. Yung number 1 kasi prohibited medu. Naguluhan po ako. So kapag hindi kayo sure sa mga i-declare ninyo, i-declare nyo lang, no? Kung hindi kayo sure kung ka-declare yung... naman nila yun. Oo. Kung hindi kayo sure na ka-declare yung dala nyo, i-declare nyo lang kung saan siya category kasama. Pero regarding dito sa medicine, yung isa kasing medicine ay prohibited. Nakalagay kasi doon prohibited medicine, ganyan-ganyan. Ang number 7 kasi, yung medicinal, parang medicinal plants, parang ganun. So sa aming case, yung mga biogesic namin dala, yung pang-allergy, pang-ubo, ganyan, nilagay namin sa number 1. Tapos nung dumating na kami sa customs, yung sa loob na, tinanong kami, ano yung dineclare nyo na number 1 na medicine? Sabi ko lang, paracetamol, tsaka pang-allergy, at tsaka ubo. Tapos yun, pinaalis na kami. Hindi naman nila binuksan yung gamit namin para tingnan kung anong gamot yung dala namin. Tinanong lang niya kung ano yung dineclare namin sa number 1, which is, sabi ko lang, paracetamol. So ganun lang, lahat ng meron kayo na kumbaga ay pasok sa mga category doon sa card, i-declare nyo lang. Yan, same nung comment ni Maria Marivi Manlangit. Kamusta po yung bag na leather nyo? Okay lang ba? Katulad nung unang questions, yung
paano i-declare sa customs. Meron dun kasing category na parang animal products, di ba? Parang ganun. Eh, Kailangan since yung leather, kunwari yung belt, yung bag, yung mga ganun, animal product siya. Chinika namin yung animal products kasi yun yung pasok sa mga leather bag, ganun. So, i-declare nyo lang lahat ng meron kayo. Tapos, kunwari, meron kayong ginamit na pang sports. Kunwari, yung pang bike. O kaya, may special kayong sapatos na pang sports. I-check nyo lang din yung tungkol sa sports naman, di ba? Basta lahat ng mga items na meron kayo na pasok sa immigration card, i-tick nyo lang doon sa immigration card. Hindi naman porke ititik mo ay bubulat-latin yung iyong bagahe, i-check. Hindi naman. Kami nga hindi binuksan eh. Pinalagpas na kami nung tinanong kami kung ano yung gamot na dala namin. Yun lang. Tsaka yung food, di ba bawal? Bawal ang pagkain. Oo, bawal yung Kahit na pagkain. Pagkain, ano po ibig sabihin ng pagkain? Pagkain bukas? Oo. Hand carry bawal. Oo, bawal yung hand care. Check-in. Basta i-declare, oo. Basta i-declare. Pero yung food na, kunwari meron kami nabalitaan na yung hindi niya naubos yung sandwich niya, 'di ba? Naipasok niya. Pasok niya. Nag-fine yata siya. So yun yung mga bawal naman. Ito naman galing kay Lucky Jane Blanco Ronquillo. Enjoy and ingat kayo palagi sa mga future biyahe nyo. Salamat sa panonood mo palagi at pag-comment. Lucky Jane Blanco Ronquillo. Ito naman comment ni Valerie Jabal. Madami siyang comment eh, pero ito yung isa. Hello po, may mga companies po ba dyan sa Australia na mga steel detailing companies po? I am steel checker po dito sa Pilipinas, engineering works related. So, kapag gusto nyo maghanap ng trabaho, pwede nyo i-check sa Seek Jobs, tapos sa Indeed Jobs, at saka mag-create kayo ng LinkedIn accounts, tapos makikita nyo na doon yung mga jobs na related sa inyo, di ba? At saan pa ba? Ano, legit naman siya kasi siya din yata yung nag-comment na sabi niya, ay talaga Sa po, mga agent. legit po pala yung Seek Jobs. Parang hindi pala siya, meron yata ako nakachat sa Instagram or sa Facebook, sa Facebook PM, parang ganun. Sabi niya, legit pala yung Seek Jobs. So, legit siya. Ikiin nyo lang yung mga keywords na Indeed. hinahanap nyo. Indeed, Seek Jobs, LinkedIn, tas makakahanap kayo kung ano yung mga work na hinahanap ninyo. Yan, bago kami maglakad, basahin ko lang itong last na question. Isa pang question. Galing din kay Valerie Jabal. One more question po. Kasya na po ba ang 200k na baon for couple, no kids? For 2 months po na looking for a job. My worry is yung accommodation po kasi baka walang mahanap na 200 per week na rent. Thank you po. Ayan, lakad muna tayo tapos pagka naka-buelo tayo, sagutin natin yung tanong. Hanapin lang muna namin saglit yung ruta. Diba, ang presko dito. Mga tao, no? Tayo lang. Tayo lang ang may trip maglakad sa init. Kasi hapon na eh. Hapon na. Oo, kasi late na tayo eh. Nagla-lunch na yung mga tao. Oo nga, saan nga kayong pathway? Parang ang taas naman ang damuhan na to. Meron dyan? Oh, sige. Siguro naman walang ahas dito, ano? Walang ahas. Kasi mainit eh, baka nagtatago sila sa ilalim ng lupa. Saan lang yung ahas? Tapos kailan nga ba may ahas? Pag mainit o pag malamig? Nalilito ako eh. Pag mainit, ayan oh my. Yan yung pathway. Pero grabe. Baka may mahulog na ahas sa bumbunan natin. Ano, gula tayo. Sige. Ginusto natin to eh. Pababa naman to ngayon. Ako din eh. Huwag na lang kaya tayo dito. Eh bakit sabi mo I'm scared? Eh parang yung mga bamboo nga yata ang maraming ahas eh. Oo, ikaw, kita ka. Baka bagong tanim oh. No? Ito mga to. O baka na tumubo lang, no? Natatakot lang ako kasi baka may ahas. Highway pala yung tutumbukin nun. Balik tayo, balik. So, walang labasan. Eto. Wala kaming nakitang lusutan. So, bumalik tayo dito sa park.
Ang tawag pala dito ay Line Road Reserve. Ang ganda nitong bulaklak na to. Pero lanta siya for now kasi mainit. Tapos may light pink. Ayan, anong oras na? 2:30 na ng hapon. Kanina umaga pa yung huling question ng aking vlog eh. Inabot na ako ng 2:30 ng hapon. Kasi naglakad kami. Tapos yung nalakaran namin, ano na pala siya? Ano ba yung motorway ba yun? Hindi naman. Highway. Basta highway, busy na road. So ang init. So nakafocus lang kami dun sa highway. Kasi mali yung nalusutan namin eh. Tapos paglabas namin dito, tumigil kami sa bahay ng friend namin. Pinakain pa nila kami ng lunch, di ba? Naki-lunch pa kami, nang abala kami. Tapos napachika. So ngayon lang hapon kami pauwi. Pero malapit na lang naman kami. Tapos so sagutin ko lang yung huling tanong. Aba, may gumamela dito. Alam mo yung gumamelang pang Pinas? Yan o. Diba? Ay, oo nga ni. Ito yung gumamelang pang Pinas. Yan, so sagutin ko lang yung huling tanong na kung sapat daw ba na 200k yung baon dito. Tapos yung kung may makikitang $200 per week na renta. Yung tungkol sa $200 per week na renta, siguro hindi ko sure kung ang rerentahan mo ay room. Baka may 200 pa. Meron pa kaya? Parang wala. Baka wala na, no? Dito sa Sydney, hindi ako sure sa ibang state. Baka mas malao. O sa ibang lugar. Pero dito sa Sydney, baka walang mga ganong presyo. Tapos, tungkol naman sa baon na 200,000 for couple, walang anak, na good for 3 months habang naghahanap ng work. Mas maraming ipon, mas better, ano? Kumbaga, kung yun ang naipon yung 200k, pagkakasyahin nyo talaga yun habang naghahanap kayo ng work. Wala namang... Pwede mo maghanap ng casual work dito eh. Ayun, pwede namang maghanap ng kunwari, yung cleaner, tapos yung sa mga grocery, kitchen hand, mga ganun. pagtawid lang. Oo. Diba? Pero, katulad nung nireply ko, habang naghihintay ng grant, mag-ipon ang mag-ipon. Mas maraming ipon, mas magaan-gaan yung inyong pag-a-adjust dito habang naghahanap ng work. Yung ganun ba? Kumbaga mas hindi limited yung options nyo dahil sa baon nyo. No? Parang ganun. Pero kung 200k yung baon, okay lang din siguro. Kumbaga, ano yun, pagkakasyahin nyo talaga yung 200k muna habang naghahanap ng work. Kaya naman nating magtiis eh. Lalo na yung kung couple, walang kailangang painumin ng gatas, no? Walang magda-diaper. Yung mga ganun. So, mas madaling magtiis kapag couple muna. Pero yun nga, mas maganda mag-ipon ng mas marami mas better. So, yun lang. Pauwi na kami. Salamat sa inyong panonood. Sana ay nagkaroon kayo ng idea ng kaunti through yung mga tanong ninyo din. So, sa pagsagot namin ng mga tanong. So, salamat sa inyong panonood. Kung meron kayong mga Facebook or Instagram, please follow our Facebook page at saka Instagram account. So, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye!